Ako'y naguguluhan dito sa Saan? sa impeachment na to at talagang binibigyan ng pressure itong si BBM ng ng dilaw. Ang nasa likod nito talagang gustong ituloy yung impeachment. Pansinin nyo, yung dilaw at saka yung mga NPA, komunista, mga makakaliwa, sila yung tumutulak. Yes. Binibigyan nila ng binibigyan nila ng pressure si Marcos para si Marcos ay may giveaway at utusan ang Senado para magkaroon ng special session. Yes. Pero ako'y narinig ko mismo sa bibig ni Marcos, narinig ko, sabi niya, I will call on special session paghihingi ng Senado. Pero yung Senado naman, ang sabi ni Speaker, hindi daw sila manghihingi ng special session. Senate President. Kung may isang salita po ang Presidente at may isang salita ang Senate President, hindi dapat matuloy yung impeachment. Yeah. Yan ang aking na nakikita rito. Kaya pinipuwersa siya ng nasa kanyang mga kakampi. Yung kanyang sinuka ay niyang kinakain na ngayon. Kaya magkakakampi na sila dyan. Yung dilaw, yung pinklawan, yung mga NPA, yan na. Para sumunod si Marcos. Yeah. Para mag-giveaway dahil ayaw talaga. Ang ganda nga nung interview dito nung isang araw sa SMNI na ang nasa likod daw ng impeachment na ito, di umano, ay Amerika. Nako. At ang pinapagalaw nilang puppet dito ay siyempre si Marcos dahil wala di umano na galawan dyan ng walang utos at basbas ni Marcos. Yeah. So ganyan po umiikot yung istorya ng impeachment na yan. Kaya mag-iingat po tayo dito. Pero ako muli nating ipapaalala sa taong bayan. Yung sinabi ni Marcos, and at the same time, wag po tayong makakalimot dito sa blank items. Yan po ay kriminal, yan po ay dapat nating laging ipaalala kasi yan ang totoong issue na may kinalaman sa sikmura, sa tiyan ng bawat Pilipino. Yes, partner. At dati, hindi tayo masyado nagsasalita regarding sa impeachment na yan. Pero ngayon, marami tayong natuklasan, marami tayong nalaman dahil na rin dito sa mga abogado at sa mga analyst na may ginawang pag-aaral dito sa mga impeachment na to. Na eto may laban dito si VP Sara Duterte dahil yung tatlo na impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte ay inupuan lang. So bawal pala yun. Kailangan, dapat pala pag may impeachment complaint ay ina-actionan talaga ang lahat dyan or tinitingnan kung guilty or hindi. Pero dahil may tatlo, questionable yung pang-apat. Dapat mauuna muna yung tatlo bago doon sa pinakahuli. So ngayon, mga kababayan, ang problema nito, yung mga kababayan natin, medyo naguguluhan na kung ano talaga ang takbo ng ating bayan. Dahil mas tinututukan pa nila yung mga pagsangga sa kanilang mga kritisismo, sa kanilang mga critics kaysa pagresolba sa problema ng mga Pilipino. Ito ay maliwanag na mga kababayan na political persecution, no? Political persecution dahil alam nila na si VP Sara Duterte ay napakalakas na kalaban pagdating sa pampanguluhan sa 2028 election. Now, ito ba ay matutuloy? Di natin alam. Pero itutuloy nila ito. Ha? Kasi wala na silang ibang pagkapamaraanan para pabagsakin ng mga Duterte, kundi sirain ang kanilang pangalan. Dahil wala naman silang makukuha. Wala silang makukuha, wala silang makikitang kamalian, kundi yung kagawan mismo ni Presidente Marcos na ipinasa nga yung fund, itong intelligence funds kay VP Sara. Kumbaga, nakahon dito, nabitag si VP Sara Duterte. Akala niya kaibigan. Yung pala ipapahamak lang siya. So doon po yan nagsimula. At hanggang ngayon, mga kababayan, sa sobrang tibay ni Vice President Sara Duterte, pangiti-ngiti lang, tingnan mo sila, mga haggard-haggard na, si VP Sara pabili-bili lang ng bulaklak para sa kanila. So sa akin, pag si VP Sara ay nalagpasan na ito na mga pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon, siya ang pinakamatibay na politiko dito sa Pilipinas. Partner, Jay. Yun. Diba sinabi mo kanina na ang may pasimuno na impeachment
kay Vivi Sara ay Amerika. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam naman natin ng Amerika ang isa sa pinaka number 1 na source ng shabu sa buong mundo. Hindi pagbibintangan dahil alam naman natin na ito talaga ang mga tunay na, hindi ko naman nilalahat. Open secret yan. Ito ay alam naman natin na yung mga yan ay isa sa mga sindikato yan dito sa Pilipinas. Kaya lintik. Kasi isipin nyo, bakit galit na galit sila sa mga Duterte? Kasi nilalabanan biruin nyo ba naman ilang taon na hinawakan nila Mapa Aquino, halos lahat na dumaan ng mga presidente ano yan, Amerikano, Amerika. maka-Amerika. Samantalang nag-iisa lang si PRRD na talagang hindi niya kumontra dyan sa mga Amerikano na yan. Kaya yun siguro talagang may katotohanan yung sinabi ni Coach kanina na ang punot dulo dyan ay Amerika. So, Master, Coach Oli? Ako meron akong tanong sa iyo, Jay. Kasi kahapon dinidiscuss namin ito. Unahin ko lang si Jay at sagutin ko rin. Tanong ko sa inyong dalawa. Kasi tinawag di umano nitong si Barber, si Mark Lopez na bakla. Ganito na mga congressman. Ito ba, anong sa tingin mo dito, Jay? Ito ba nararapat sa isang congressman? Ito ba nagmumukhang matapang to si Barbers dahil sa mga pinagagawa niya ngayon sa vloggers? Una-una doon, syempre hindi lang si Barbers ang nasaktan doon sa sinabi niya na bakla. And pangalawa si Raul Manuel. No? So at pangatlo si Geraldine. Si Geraldine congressman din. Roman. Si Geraldine Roman. So tatlo ang tinamaan doon, si Barbers, yung sarili niya, at si Raul Manuel, at si Geraldine. So ngayon, ano bang mali sa pagiging bakla? Yan ang pinakatanong diyan Ano bang mali doon? So kung galit ka kasi isang tao at parang ang bawi mo ng galit mo doon sa isang tao ay sasabihan mo siyang bakla, isang mababaw na opinion yun. Isang napakagaya dahil alalahanin niyo baka yung ibang mga bumoto sa iyo, Barbers, isa sa kabilang ng LGBT. So kahit ganyan dapat respetuhin natin yan kasi mga tao pa rin yan at parang kasi ang dating din kasi sa akin noon, parang ang babaw ng tingin niya sa mga LGBT, lalo na sa tapos ang malupit pa doon, hindi man lang sinita din ni Geraldine, kaharap siya nung sinabi. Barbers, bago ka sana magsalitang bakla, minsan tingin din sa salamin. Kasi baka mas duwag ka, alalahanin mo, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Sa akin bago ko ipasa sa'yo, naging biktima din ako niyan. Bakla ka rin? Bakla ka rin? Ano ba? Nanchismis. Ano ba? Gulat kami sa iyo Nanchismis na bakla. Okay. Nanchismis na bakla na. Linawin mo. Nasisyak kami sa iyo paano ba naman laging banat sa inyo nung mga bakla kayo, magkapatid. Pati si banat pa yung pambira. Pero alam mo, yung mga nakakilala sa akin, yung mga tunay na kaibigan ko at malalapit, alam nila hindi totoo yan. At actually, it's the other way around. Pero hindi po kasi natin dapat kayo hindi niyo dapat binababa yung mga bakla, pambira ng mga barbers. Bagamat hindi ako ganon. Defensive. Hindi ako ganon. Hindi dapat natin binababa. Talaga. Hindi, tsaka hindi ugali ng isang congressman ang manlait ka ng kasarian ng isang tao. Yes, correct ka dyan. Si Coach Oli, hindi mo magkakama ng bakla. Laki-laki niyan, ng puso niyan. Anyway, ang masasabi ko kay Barbers, matapang lang yan dahil dyan sa loob ng kanilang tahanan. Palabasin mo sa kalsada yan. Mawawala ang tapang niyan. Matatapang lang yan kasi may immunity sila, nagagamit ang kapangyarihan dyan sa kamera. No? So, palabasin mo yan, makipag-diskusyon doon sa mga vloggers. Hindi kahit sa Coach Master, sa liwasan Bonifacio. Liwasan Bonifacio. Wag ka, basta walang contempan. Sa harap ng mga tao, basta walang contempan. Ilan ang paso yan kung si Joey Divi. Hindi siya mananalo doon. Hindi siya mananalo doon. Magagaling lang yan dyan sa Kongreso kasi nga may immunity sila. Marami sila magkakampi at hawak nila yung kapangyarihan. Ganito na lang. Ito si Barbers, ang dami mong sinasabi Ang dami mong sinasabi, nagbabanggaan naman ang mga sinasabi. Akalain mo gustong singilin yung mga vloggers ng tax? Loko-loko ka ba? Yung mga vloggers, bago mapunta sa kanila, yung kinikita nila sa pagbablog o itong
mga Revenue. kinakaltasan na yan. Ano ka, doble? Ikaw na lang gusto mabuhay. Ha? At sinasabi pa nito, okay lang daw sa kanila, binabati ko, sabihan silang bobo, sabihan silang tanga, pero yung nagpapalaganap daw ng fake news, ayaw daw nila. Okay lang pala sa'yo na sabihan kayong tanga, pero sinabihan ka ni Mark Lopez na wakya, gumanti ka. So, ibig sabihin na sasaktan ka. Balat sibuyas ka. Total, patapos naman ang termino mo, umalis ka na dyan. Huwag ka nang babalik kasi napakabalat sibuyas mo. Kung hindi nyo kakayanin yung mga batikos ng tao at kritisismo, huwag kayong magpolitiko. Oo. Huwag nyo pagtitripan yung mga tao. Kasi kayo, nilagay dyan para tulungan nyo yung mga tao. Yung mga Pilipino. Hindi ba pwede yung mga ginagawa nyo? Parehas na kayo ni Abante. Si Abante, maintindihan, pero si Barbers, maintindihan natin kung magmura siya. Hindi naman siya pastor Pero yung isa, yung may bigote, na pastor-pastoran, pero nagmura. Alam mo, sabi niya. Hindi na yung mura Hindi, tsaka ito, yung sinasabi mo, may singit ko lang, Coach. Hindi na talaga babalik kay si Barbers. Alam mo bakit? Bakit? Asawa niya yung hatakbo ngayon Malay mo, pagkatapos ng asawa niya. Kaya pala, Coach. Pero, kaya nga, si Banat Bay kahapon, hinamon yan sila. Kung gusto nyo nang magpatawag, doon tayo sa Luneta, debate tayo. Alisin nyo yung yung immunity nyo. Immunity, debate tayo doon. So, sa Luneta, round 1, Banat Bay versus Tricom. Threesome. Jay Ibarra versus Paduano, sutukan naman. Ayun. Umarin nyo yung nyo, di ba? Hindi kahit wag ng kasi baka sabihin nila masyado naman tayong bastos. Das. Bastos. Kahit nga yung isang team nila Basta isa-isa lang sila magtatanong at puro Tagalog. Isa-isa lang silang susunod. Walang mag-i-English kasi una pag nag-English si Fernandez saka si Paduano, bukod sa hindi na nga ako makaintindi ng English. Mali-mali pa yung English nila. Lalo ka mahirapan lalo ako mahirapan. So kailangan ko puro Tagalog. Okay yan. Kahit silang lahat magtanong sila isa-isa sa akin, sagutin ko. Walang problema. Suntukan daw. Pag suntukan, magdasal muna kayo ng 13 beses bago nyo gawin yan. Diba? Ang problema kasi, partner, ginagawa nilang panakot, yung mga contempt, tsaka yung immunity nila. Wala kami laban yan sa inyo. Si Cornel Grijaldo nga, na pulis yun na active, pinakulong ninyo, yung mga vloggers pa kaya. Diba? Sintido ko muna lang yan. Tapos sasabihin yung duwag, yung mga vloggers, naku, kumita na yan. Hindi duwag ang mga vloggers. Nag-iisip lang. Matalino lang kami. Diba, hinamon, kasi yung sinasabi mo, dito mo daling, ganyan na style nila ngayon mo ilabas yung tapang. Paano? Loko-loko ba? Teritoryo nyo yan. Tsaka isa pa, yung sinasabi dito nila... Dito kayo pumunta. Tsaka isa pa yung sinasabi nila na... yung tapang nyo, dito nyo dalhin. Akala ko ba respetuhin ng Congress? Bakit... Ano ba namang merong utak kayo bakit diyan dadaling yung tapang? Bakit diyan mag-aaway? Talaga to hindi nag-iisip Coach. Sige, sige. At kaugnay ng mga kalokohan na yan dyan sa Kamara, ito dapat umanong questionin ng Kamara sa hindi agad pag-aksyon ng naunang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang dating opisyal ng Palasyo, kasunod ito ng inihaing petisyon ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema para dituloy ng Senado ang pagsagawa ng impeachment trial. At narito ang balita ni Carlo de la Peña. Dumulog na sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para hilingin ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa impeachment trial na katakdang isagawa ng Senado na tatayong impeachment court. Sa inihaing petisyon ng Vice Presidente, isa sa mga pangunahing kinwestiyon nito ay ang legalidad ng proseso ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, lumalabag ito sa 1-year ban sa impeachment complaints, lalo't ang naipasang articles of impeachment ay ang ika-4 ng reklamong inihain laban sa kanya. Desyembre na nakaraang taon, 3 impeachment complaints ang inihain laban kay VP Sara ng iba't ibang grupo, kabilang ang Makabayan Bloc Congressmen. Dahil dito kinwestiyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang di-agarang pag-aksyon ng Kamara sa naunang 3 impeachment complaints. Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo kagad sa Committee on Justice. Yun nung 3 na inihain, naupo. Naupo ron. Ang na-file nila o na-transmit ay yung pang-4
na kombinasyon ng tatlo. Sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng Saligang Batas, ang isang beripikadong reklamo para sa impeachment ay dapat maisama sa order of business sa loob ng 10 araw ng sesyon at maipasa sa tamang komite sa loob ng 3 araw ng sesyon matapos nito. Naniniwala si Panelo na sinadya ng Kamara ang hindi agad pag-aksyon sa impeachment complaints para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Pero ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Bukod sa kampo ni VP Sara, naghain rin ng petisyon sa Korte Suprema ang mga abogado mula Mindanao at ilang political vloggers para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Giit nila, hindi dapat dinggin ng Senado ang impeachment complaint mula sa Kamara dahil depektibo umano ang proseso nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Oo, matindi. Pahirap ng pahirap. Ang kina-question dito kasi nililigaw nila. At nadinig ko yung sinasabi nga ni may na mind conditioning na itong senador na laging tulog, na masandal lang, laging tulog, yung kina-question na nila. Pero mapapansin nyo, ang kuma-question at gusto nang itulak ito nga mga dilawan. No? Pero ang pinag-uusapan naman dito yung legality nung impeachment. Nakakapagtaka naman sa kanila kasi ganito. Para silang siraulo dahil minamadali nila na dinggin ito ng Senado. Ang tagal-tagal sa inyo yan. Bakit hindi nyo ginawa? 2-3 linggo na kabinbin niyang first, second, third complaint sa inyo. Bakit bigla-bigla kayo? Tapos pag-submit ninyo, siga kayo. Uutusan nyo ang Senado na dinggin agad ito kung kailang naka-adjourn na. Hindi natin maintindihan kung anong punot dulo, bakit bigla-bigla silang bigla-bigla nilang pinasa tong impeachment na to at ang pinasa pa mali. Yung fourth, yung first to third ang naisubmit. No? Maraming dahilan. Ako sa nakikita ko lang talaga dito ay yung pagtakpan. Pagtakpan yung itong blank items dahil malaking bulilyaso po ito. Illegal po ito. At definitely, posibleng may makulong dito o forever na hindi na makatakbong muli. So, tatakpan nila yan. At alam nila na posible, pag makaupo in the future ang isang Duterte, hahabulin niyang pagkakamali na yan dahil kriminal eh. Kailangan may managot dyan. Bilyong peso ang mawawala sa atin. So, hindi po pwedeng aalis sila sa pwesto. Dapat sila parati ang nasa pwesto. Kaya ipaglalaban nila tong impeachment na to. Again, sino ba ang talagang kalaban nila na pwedeng makatalo sa kanila? Wala nang iba kung hindi Duterte. Yes. So alam natin yan. Gigipitin talaga, partners, itong mga Duterte. Yes, partner. At ito itong ginagawa nila impeachment laban kay VP Sara Duterte, matuloy man to o hindi, may gain sila. Kasi hindi man natuloy ang impeachment na ito, nasiraan nila. Dinurog na nila yung pangalan ni VP Sara Duterte. Kasi ibig sabihin, pag sinasampahan ka ng impeachment complaint, hindi mo kaya yung trabaho mo, may nilabag ka, or may nilabag ka, o gumawa ka ng hindi karapat-dapat, bilang isang lingkod bayan. Ano? Ang problema dito sa atin, ito yung ginagawa nila. Alam naman ng taong bayan na ito ay smoke screen, ito ay diversionary tactics dahil patong-patong na ho. Patong-patong na ho ang kalokohan na nabubuking ng taong bayan, nabubuking ng mainstream media, nabubuking ng lalo-lalo na ng mga social media influencer. Kaya nga galit na galit sila sa mga social media influencer dahil tayo ang tagapag-booking, lalo na yung mga matatalino na mga vloggers, no? Katulad nila SAS, yan. Malulupit talaga yan. Pero hindi rin ito magtatagumpay kasi dating dating Supreme Court Justice na si Conchita Morales Carpio mismo ang nagsasabi na hindi ito tatayo, hindi ito matutuloy kung pagbabasehan natin ang batas ng Pilipinas. Jake. Yun, no? Ito yung sinabi nga ni Atty. Sel Panelo na niyanig
totoo ho yun, no? Pabor ako doon. Niyanig at binisto sila ni Vice President Sara Duterte at ni PRRD. Kaya sa totoo lang, dapat matagal pa sana talaga to eh. Matagal pa etong plano nila na impeachment. Kasi ang plano nga dito is papaabutin nila hanggang 2028 hanggang sa umaba yung propaganda nila na gagawin sa mga Duterte. Kaso naipit na sila. Nakaramdam sila ng delubyo na, mukhang ilalabas na ni BP Sara lahat ng alas Mukhang susunod-sunurin niya na. Kaya kailangan na nating ilabas din yung pangbato natin sa kanila. Di sa totoo lang, maraming pang hawak na alas ang mga Duterte na hindi pa natin nakikita ngayon. Yan ang sarili kong opinion, sarili ko tong opinion na marami pang hawak ang mga Duterte na ebidensya laban dito sa administrasyong Marcos. Yes. Marami pang tayong hindi pa nakikita, marami pa tayong malalaman. No, kasi alam nyo kung itong impeach na to ginigipit na panggigipit nila dahil alam nilang marami pang hawak ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. So hindi rin nila kaya. Hindi rin kaya ng administrasyong Marcos na durugin itong mag-ama na Duterte. Kaya ang ginawa nila, kinakampi nila or ginagawa nilang puppet itong mga NPA, itong mga makakaliwa na nandyan sa gobyerno. Kaya kailangan nila talagang manipulahin itong mga to. Dahil hindi nga nila. Pero yun, kagaya nga na sinabi ko, itong impeachment na to is matagal pa dapat to. Kaso naipit sila kaya ito yung agad na inilabas nila. Alam mo, naging dyan, ang naging issue ngayon dyan, naramdaman nila na malakas yung PDP. Kasi ang plano talaga nila dyan sa 20th Congress dahil alanganin sila sa mga senador ngayon. Pero napansin nila, alam nila, kasi nagsusortis na sila BBM. Napansin nila malakas talaga yung PDP. Yes. Pero hindi nila aaminin. Imagine this, kung nakapasok lahat ng PDP, siyam yan. Hindi na kahit i-impeach pa si BP Sara, hindi magtatagumpay. Kaya instead na susugal sila after the election or tutuloy nila sa 20th Congress, bigla silang nagbago. Yan yung isa sa dahilan. Bigla silang nagbago ng desisyon, ipinilit sa 19th Congress. Bigyan ko po kayo ng katunayan, ha? Ito, post mismo sa Facebook page ni Marcos. 700K ang tumatawa. Ang nag-like lang, 15K. Record-breaking, nasa Guinness na po si Marcos. Yes. Na most haha. Most smiling emoji. At may sinabi ang Facebook. Ano sabi? Pag umabot daw ng 1 million, papalitan ng iwi. Ay, grabe. Magkakaroon. Kaya dagdagan nyo pa itong Ito hindi ito sa Facebook page ng SMNI o Facebook page namin. Baka sabihin nyo, hindi, bias yan, bias. Hindi. Sa home court, kumbaga sa tinambakan nyo Lakers sa sarili nilang hometown. Ayan! Grabe, record breaking. Kung ako niyan, magre-resign na ako, nakakahiya na yan. Sa sarili mo. Wala na yan, dinilit na yan. Yung post na mismo na yan na may 700. Actually, malapit na mag 1 million yan eh. Umuntik, mag-ano kasi, magngingiwi. Yan, mag 1 million magngingiwi, kaya dinilit na nila. Nag 900K na nga yan. Malapit na mag 1 million. Tapos ang ginawa, binura. Tapos ngayon, kada post ni Marcos, ganun at ganun pa rin. Pero hindi mas dihamak na mas mataas yung emoji na smile kesa sa heart. Hindi smile yan, haha. Haha ba? Tsaka ito pala, Master Coach Oli, malapit na matupad dyan na baka palitan to ng ngiwi na emoji. Kasi diba, ipapatawag daw ni Franz Castro si Zuckerberg. Oo, diba? Tibay naman ito Ang tibay mo, tinambakan sa home court. Ikaw ba naman, lalagyan ng ngiwi dyan na emote ko ng pangit nun. Oo, pero, eto mga kababayan, ang katunayan,
katunayan na wala na talaga natutuwa sa kanila at pinagtatawanan po sila. Yung mga narinig nyo na pinagsasabi niya sa entablado, kapariktaran po doon ang nangyayari sa Pilipinas. Pinagtatawanan sila. Yung sinasabi nila mahina ang PDP laban, sinasabi nila Coach Oli, kaya nga sila nagmamadali na ma-impeach si BP Sara Duterte dahil hindi nila alam kung anong kapalaran ang aabutin nila pagkatapos ng midterm election. Pagdating sa 20th Congress, tapos sila. Tapos, sa sitwasyong ganito. Ito pa, ang mga napaghandaan sila. Akala nila kasi ganun-ganun nila sila bida. Unpredictable ang mga Duterte. Biruin mo, ang defense ni BP Sara Duterte, PRRD, dating presidente, yung biyanan niya, si Carpio. Tapos yung si Atty. Sison, napakalalakas doon, partner. Fortun. Si Fortun pa, Fortun Salazar. Diba? Kaya hindi basta-basta. Wala. Baka mamaya, makita na lang namin, sumasabog na sa pagmumukhaan nyo ang mga kagagawa nyo kalokohan, diba? Ito, pakibalik yung kanina. Pakibalik. Alam nyo, masasabihin naisip ako. na naman. Hindi, kasi yan po, ang totoong survey. Yan, no? Yung survey na palabas yan, yung iba dyan, hindi man lahat, yung iba dyan, ang pumopondo dyan, politiko. Yeah. Alam ka namang talo, yung pumondo, talo, palalabasin mo. Pero alam nila yung totoong resulta. Yeah. Kaya pinipilit nila tapusin na ito ngayong 19th Congress. Yes. Mas may tsansa sila. Yan. Ito again, hindi po dinoktor yan. Sarili niyang page. Iisipin mo, halimbawa, nag-vlog ako. Mas maraming tawa. Ano ba naman klase? Ayoko na mag-vlog. Sabi nga dito, dapat hindi na nila dinelete, sayang ang engagement. Biluin mo, 1 million na engagement, napakalakas nun, di ba? But anyway... Tsaka ito, itong yung tawa na yan, hindi yan katulad nung mga Quiabalos. Kasi di ba, nung nakaraan, inano natin yung Quiabalos, talagang may pa ako yan, may ginawa pa akong video na kung saan chinik ko yung heart tsaka chinik ko yung tumawa. So, marami rin yung tawa kay Abalos. Chinik ko, legit account lahat. Yung mga tumatawa. Pagdating dun sa heart tsaka sa like, mga troll. Mga dami account. Walang mga friends, walang like. Kahit ngayon, mga kabanateros, kung halimbawang maligaw kayo sa FB page ni Marcos, i-testing nyo yun. Tingnan nyo yung mga account na haha emoji at dyan sa at yung heart, tingnan nyo kung ano yung pinagkaiba, Master. So ito ngayon, may diskarte silang bago. Di ba napaka-konti na nag-heart, nag-like? Dumadami na ngayon. Ibig sabihin, bumili na naman sila. Parang bumili na naman. Tapos pag tinan mo, tama yung sinasabi, pag tinan mo yung mga account, ang friends, 5, 11, 10, tapos yung mga mukha pa nila, Korean, tapos minsan mga Indian and all that. So ibig sabihin, talagang minamanipula nila. Pero ang taong bayan, kapag nagalit yan, kahit manipulahin nyo yan, ganyan ang mangyayari. 700, ha. Tsaka 700 kaya. Tsaka ito, may dugtong ko lang maiksi lang. Alam nyo, bawat buwan, may nagchat-chat sa akin na nag-aalok na bumili daw ako ng subscriber at followers. Ngayon, nawala na yun. Hindi, ito ngayon, nawala na yun. Wala nang nagaganon. Ano naman ngayon? Mukhang inupahan na nila lahat. Secret yan, secret. But anyway, kaugnay pa rin sa eleksyon habang mapalapit ang halalan, patuloy ang mainit na banggaan sa politika. Ngayon, ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte ay isang napakalaking kontrobersiya sa ating bansa. Ayon sa isang political analyst, ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng administrasyon upang pigilan ang pagtakbo ng pangalawang Pangulo sa 2028 elections. Narito ang balita ni Jane Cunita. Hindi na ikinagulat ng isang political analyst ang issue ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay political analyst Froilan Calilong, maring isang estratehiya ng kasalukuyang administrasyon ang impeachment upang tuluyang hadlangan ang pangalawang Pangulo sa pagtakbo muli at maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa 2028 elections. Ito ay dahil daw sa kanyang potensyal na impluwensya sa mga botante at ang matataas niyang numero sa mga pre-election surveys.
So the impeachment is actually a way to perpetually ban her from running and from participating in any government function. And I think this is also a way by which the current administration would want to silence the Duterte camp, and in order for them to become a minority opposition. Kinwestiyon naman ni Kalilong kung ano nga ba talaga ang dahilan ng ilang mambabata sa pagpabor at pagpirma sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Sa halip daw kasi na magsagawa ng masusing investigasyon upang alamin ang punot dulo ng kanilang mga aligasyon, tila inuuna pa nila ang pansariling kapakanan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila pumirma? Ano ba talaga ang rason behind this? Is it because of motivation behind the additional monetary incentives? Kung gano'n ang magiging batayan ng kanilang pagpirma, ibig sabihin maliwanag, walang prinsipyo, Sinang-ayunan din ni Kalilong ang pananaw ng publiko na ang impeachment laban kay VP Sara, pati na rin ang mga kaso laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang panakip-butas lamang ng kasalukuyang administrasyon upang mailihis ang atensyon ng taong bayan mula sa mas mahahalagang isyu, gaya ng 2025 BICAM report. Dagdag pa niya, bahagi rin ng political machinery ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagbibigay ng mas maraming ayuda sa publiko upang patahimikin sila at pigilan ang anumang pagbatikos laban sa pamahalaan. Tama po yun, and syempre, they would want to really capitalize on whatever resource that they have. This is really a part of their political machinery to begin with, na magbigay talaga ng mas maraming ayuda in order to silence yung ating mga kababayan. And I really don't know up to what extent will this ayuda be helpful doon sa kanilang agenda, because syempre darating din naman yung pagkakataon na yung kamulatan ng ating mga kababayan that in spite of this ayuda na ibinibigay nila, pipili pa rin sila ng naaayon. Samantala, binigyang diin din ni Kalilong na tila nagiging kiss of death ang pag-endorso ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang mga kandidato sa nalalapit na halalan. Paliwanag niya, Yun nga, binabanggit din natin madalas na maaaring yung endorsement ng ating Pangulo sa kanila may be regarded as a kiss of death, na kung saan instead na makatulong, baka lalong makasama doon sa kanilang mga senatorial bid. Because let's face it, medyo unpopular naman talaga yung current administration. May mga problema sila regarding the reform agenda, may problema sila sa pagbababa ng presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na nga ngayon na tumataas at natataas ang presyo ng karneng baboy. And all of these things actually are gut issues that I think the administration failed to resolve in the past 3 years. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yun. Hindi talaga nila aalis na yung usapin na pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ang talagang problema ngayon. Kaya again, isa pa yan, kaya gumagawa sila ng mga issues na pwedeng pagtakpan. Wala kasi po, meron na ba kayong nakita ang lihitimong produkto or infrastructure or kahit man lang dumami ang trabaho bukod sa tama raw FX na nandala itong si Marcos? Wala eh. Yun lang sa tingin ko nakita ko. Yung kasi alam ko, yan eh, sinubaybayan ko yan eh. Binanggit niya, dadali niya yung Tamaraw FX dito. Yan, nagkatotoo. Bukod doon, wala na. Dati naman nandito yung Tamaraw FX na yan, pinalitan lang itsura. Oo. Kaya nagtatanong na, ano bang talagang dahilan? Bakit itong mga kongresista na to pumirma? Ano pa? Hindi 150 million reasons. Diba? Ang dali-dali nun. Kasi kahit kasama nyo umamin. Paano naman daw yung proyekto doon sa kanyang distrito kung hindi siya pipirma? Ang iniisip niya, yung distrito niya. Diba? Sinabi din ni Pulong yan. Di bali nang wala kaming dito sa distrito namin pero hindi kami magpapa-under sa mga kalokohan ng mga yan. So, again, yung sinabi nung ating guest kanina na walang prinsipyo, ano pa nga ba? Wala na silang tayo. Again, this is numbers game.
Yun lang to eh. Hindi kung talagang guilty si BP Sara o hindi. Dahil pag tinignan mo ang guilt, mas yung kay Marcos nga, ang laki-laki ng confidential funds. Ang laki-laki ng flood control projects. May nangyari ba? Tanong ko sa inyo, at ang balita ko, wala na. Asan ang Maharlika funds? Nako po. Di ba? Nauubos na nga daw ang pera ng taong bayan, di umano. Ang daming question patungkol sa pera. Tapos yung kakapiranggot na barya na 125 million ata yung kay BP Sara. 128. Kino-question nila. So hindi na ito usaping may kasalanan ba si BP Sara o hindi. Ito yung usapin ng politika na lang. Ano pakinabang ko? Anong madadala ko sa distrito ko? Anong para sa akin? Pipirma ko o hindi. Yun lang. Yun ang kasimple, partners. Yes, partner. Alam nyo ito, yung mga politiko na ito, ito yung mga gahaman talaga. Mga hayok talaga ito mga ito. No? So yung mga ang problema nga dito, ang sabi nila, para ito sa kanilang mga pinamumunuan. Sa kanilang mga tao, sa kanilang mga distrito. Pero mismong yung mga tao sa kanilang constituents nila, ayaw doon sa ginawa nila. So, ibig sabihin, hindi ito para sa kanila. Kaya itong mga kandidato na ganito, mga politiko na ganito, ibaon na natin sa limot ito. Mga walang paninindigan. Kasi itong impeachment na ito, totoong-totoo ito, mga sinasabi ng mga analyst, na ito ay talaga namang, ito ay estratehiya nila. Para maaari nila ang politika hanggang sa 2028 election, sila ang maghari. Mapapansin nyo naman ngayon yan ngayong mga panahon ng kampanyahan na bihirang-bihira na ang presidente ay sumasama sa mga rally-rally. Ginagawa nila lahat ng paraan para manalo sila, may panalo nila ang midterm election dahil alam nila na meron silang kalalagyan. Pagka yung PDP laban straight nakapasok yan, meron silang paglalagyan. Baka ito na ang umpisa ng kanilang delubyo kapag ka nakapasok ang mga yan. Kasi ibig sabihin yan, marami nang kukontra sa kanila. Ngayon, kukonti lang, 3 lang kumukontra diyan, Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Bongo. Anong maano niyan? Anong mahihita niyan? Tatatlo lang sila compare doon sa 19, sa 21. Pero minsan, may mga kumakampi din sa atin na iba, yung mga may prinsipyo. Pero karamihan dyan na politiko na wala na talaga. Kinalimutan na at iniwanan na kanilang mga prinsipyo. Kaya ngayon, na midterm election mga kababayan, wag nang magpatumpik-tumpik pa yung PDP laban, vote straight natin. Kaysa maglagay tayo dyan ng paulit-ulit na wala namang nangyayari. Sumubok tayo sa bago, pero yung mga bago na to, ito yung sinisiguro ko na makakapagpaangat ng buhay nyo. Partner Jake. So eto may nagawa naman. Meron ba? Meron. Ito, babasahin natin. Hindi to fake news kasi kinuha natin ito sa kanyang page. Sabi niya rito, bali 2 days ago, pinost ni Bongbong Marcos sa kanyang page. Sige. Wala na pong babayarang amortization, interest o surcharge ba ito kung basahin? Ang ating mga magsasaka sa kanilang lupang matagal na nilang pinaghirapan. Tapos nandito sa picture ay merong 10.8 billion utang ng mga magsasaka burado na. Ang tanong dito, alam naman natin yung ibang mga magsasaka, hindi talaga nila lupa yung kanilang sinasakahan. So paano nagkautang? At ano yun? Kasi kapag sinabing na hindi nga sa kanila, paano naman yung may-ari ng lupa na yun? Yes. So doon magkakaproblema ulit. Pangalawa, barya lang to. 10 billion? 10 billion kumpara doon sa 500 billion na sa... Kumpara nyo naman Pangulong Bongbong Marcos sa 500 billion na flood control project, 62 billion sa SSS, GSIS. Nako. Sa Maharlika Fund na 200 billion. So ito ay barya lamang. So ayan po yung post na yon na pinost or pinagyayabang ni Marcos. Dito kasi
marami hong, ayon sa comment ng mga netizen, ginamit na naman nga ni Marcos Jr. itong taong bayan, itong mga magsasaka para kasi napapansin niya nga ngayon sa mga pinagsasabi niya nung nakaraan lang, siguro baka nagkulong siya sa kwarto niya doon mga panahon na yon, kaya ganun siya ka-wild. Naghahanap siya ulit ng parang pangpapaamo sa mga netizen. So yan nagkaroon na naman yan ng react. Ito na naman tayo. Meron na naman po yung haha na 35K. At ang nag-heart lamang ay 23K at ang nag-like ay 18K. So, mas marami pa rin natawa na naman. No? Dito, okay, kung ganon. Ang tanong kasi dito, kung buong Pilipinas ang binayaran na utang, kung halimbawa buong mga magsasaka sa buong Pilipinas, parang kulang ata 10 billion. Kulang, partner. So dito maraming mga nagtaka na, 10 billion lang? Kung halimbawa na magkakaroon ng sari-sariling lupa ang mga magsasaka, parang posible ata. Parang hindi daw kapani-paniwala. Baka yan lang naman nung natulungan niya, yung mga nasa picture, coach. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Alam mo, partners, fake news yan. Bakit? Marami kasing nagbibigay sa akin ng update patungkol sa may mga magsasaka sila at saka may mga lupain sila na hindi daw totoo yung mga sinasabi ni Marcos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang tagal niyang DA secretary, wala siyang nagawa. Presidente ka na, DA secretary ka pa, hindi mo rin napababa ang presyo ng bigas. Tuloy-tuloy pa rin ang smuggling. Ang dami pa rin nag-hoarding ng bigas. Meron ka bang nagawa? Wala. DA secretary ka na nun. Ngayon pa may magagawa ka? Wala talaga Dapat doon pa lang, kung meron talagang silbi ito si Marcos at meron talaga siyang kakayanan, at tapos niya na yun, lalo't siya ang nakaposisyon doon. No? Meron nga nagsasabi, ito'y galing sa isang reliable person na katagal na po talagang target ng Marcos yung DA. Panahong pa ni Duterte, hinihingi na di umano yung posisyon na DA kay PRRD. Siyempre si PRRD hindi si Raulo. Ano sabi ni PRRD? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kasi alam mo, kukuha ng ng corruption yan. Pero talagang matagal na nilang pangarap. Kaya talaga pinag-iinitan nila yan. Meron sila talagang gustong dyan. Makuha. May minamanupula nila yan. Baka may miminahin. Kasi agriculture sa lupa yan Kasi alam mo, may nakakausap po ako. Isang kilalang apelyido na talagang isa sa problema natin ay itong mga magsasaka. Nagkaka-issue tayo dito sa bigas. At kung hindi niya nasolusyonan dati, paano pa ngayon? Pero ito ay mapapaliwanag ng maayos. No? Kasi ito ay napag-aralang mabuti at ipapaliwanag namin to sa Lunes. Dahil yung magpapaliwanag ay i-interviewin namin sa Monday. So antayin nyo lang po dahil may connection po ito. Kaya itong sinasabi ni Marcos na ito ay fake news to, partners. Mahirap kasi mga partners yung maggagaling-galingan ka doon sa isang bagay na hindi mo naman hindi mo naman teritoryo. Hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa nagagawa. Ito si Marcos Jr., hindi naman ito naging magsasaka. Hindi na pa kahit sabihin pa natin, nag-aral ka ng sa tungkol sa agrikultura, mas pa rin yung yung actual partner, katulad ng mga magsasaka. Dahil yung mga magsasaka na yan, alam nila kung anong season sila magtatanim, ano ang itatanim sa season na ito. So, doon pa lang, nagkakaproblema na tayo. Hindi na po nagtutugma yung inilalagay natin. Para kang naglagay ng piloto na magpapaandar ng barko. So, maling-mali ito. Kaya nga, kung mapapansin natin, wala talagang pagkilos. Wala pagkilos, lalo-lalo na yung mga tulong sa ating mga kababayang mga magsasaka na lalo nagre-reklamo. At habang tumatagal at maglalaon, mga kababayan, na yung mga sakahan natin ay magiging mga subdivision, magiging mga establishments. Kasi yung mga magsasaka ngayon, partner, pinibenta na nila yung kanilang mga lupa dahil sa sobrang mura
bili sa kanila ng kanilang mga produkto. Pero sa kabilang banda, maganda rin naman yung pagbebenta nila ng kanilang mga lupa. Kasi nagiging nagiging kalsada, naging subdivision. So ibig sabihin, mawawala yung mga komunista. Mawawala yung mga komunista, wala na silang pagtataguan. Samantala, anti-Christ leadership. Iyan ang nakikita ng isang dating kadre ng CPP, NPA, NDF sa mga nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos Jr. At narito ang balita, ang ulat mula kay MJ Mondihar. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail. Whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. Diretsahang binara ni US Vice President J.D. Vance ang mga lider sa Europa kaugnay sa issue ng free speech crackdown. Partikular niyang binanggit ang pagpapakulong at panggigipit sa mga lumalaban sa maling pamamahala. Ayon sa US VP, akmangat ba ito sa sitwasyon ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Si Pastor Kibuloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ, ay ginawang poster boy sa free speech crackdown dito sa Pilipinas. Para sa dating NPA kadre na si Ka-Eric, malinaw na nailarawan ng US Vice President ang sinapit ni Pastor Kibuloy. Bukod sa pagiging political prisoner ng Administrasyong Marcos Jr., malaking ebidensya umano ang pang-aabuso sa KOJC siege. Wala pa akong nakikita na ganito kalantaran, kaabusado at walang pakundangan o anumang nikatiting na pagrespeto sa mga reliyosong compound, sa mga reliyosong organisasyon at ginagamit ang poder ng pulis para gumawa ng state terrorism. Bukod sa KOJC siege, matindi rin ang censorship na dinanas ng SMNI. Nagkaroon ng malawakang deplatforming sa social media accounts ng SMNI ni Pastor Kibuloy. Mula taong 2023 hanggang Pebrero ngayong taon, nasa 21 na SMNI-affiliated pages at channels ang tinanggal sa iba't ibang social media platforms sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod pa rito, ipinatupad rin ang indefinite suspension sa SMNI franchise. Si Pastor ang inuna nila because Pastor Kibuloy provided the information platform for educating and bringing awareness to the people through SMNI and his advocacies. Dahil dyan, naniniwala si Ka-Eric na isang anti-Christ leadership na ang umiiral ngayon sa Pilipinas. Only a government that has no God or only a government that is run by evil is capable of doing massive and systematic abuse of power and suppressing the basic and fundamental rights of the people. Para naman sa political analyst na si Professor Froilan Calilong, tungkulin ng Estado na protektahan ang kalayaan sa relihiyon at pagpapahayag. Ngunit ayon sa kanya, kabaliktaran ang nangyayari sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Magiging counter kasi yun magiging kumbaga parang counterproductive and ironic when you have a government that is supposedly safeguarding the interests and the rights of individual citizens pero sila pa mismo yung kikitil dito and hindi naayon at hindi nararapat. Nakikita naman ni Calilong na nangyayari ngayon sa bansa ay isang martial law 2.0 ng rehimeng Marcos Sr. And I think we're seeing here traces of the martial law rule na alam naman natin marami sa atin tumuligsa at marami sa atin hanggang ngayon inaalala at sinasariwa itong mga mapapait na naranasan natin during the martial law years. And I think we're seeing Philippine history going full circle again with the current actions that is being done by the current president who is the son of the former. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahat, MJ Mondiha, SMNI News. At ayun, ang lupit, parang mga satanista na talaga, kaya tayo pinaparusahan ng Diyos dahil sa mga kagagawang mga ganyan na pang demonyo. Alam mo mga kababayan, ito ang kinakatakot ko. Ito inuumpisa na po tayo Although itong binalita itong sinisita ni J.D. Vance ay doon po yan sa Europa. Diba? Pero doon sa Amerika, kung matatandaan natin, yung binuking din noong isang senador diyan sa Amerika na nagkakaroon talaga ng panggigipit dito sa mga tinatawag nating people of faith. At nangyari din po yan dito sa Pilipinas. Now, ang kinakatakot natin,
baka sa kakasunod nitong administrasyon o itong gobyerno natin sa ibang bansa, baka mamaya gawin din dito yan sa Pilipinas. Kasi inumpisahan na nga lusubin yung simbahan na dapat iginagalang. So yun lang naman ang kinakatakot ko. Sana hindi. Sana hindi yan gawin dito na gumawa ng batas na bawal ka ng magdasal. Ha? Hindi mo pwede yan dahil ang pagdadasal ay bahagi na yan ng pang-araw-araw nating buhay. Sinasabi nga, always put God in the center of your relationship. Always put God in the center of everything. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, bahagi na ng buhay natin ang pananampalataya sa Diyos. So, hindi mo pwedeng mawawala yan. Kaya, dapat magkakaroon na talaga ng spiritual intervention diyan sa ating gobyerno dahil nagiging demonyo na Nagiging demonyo na, dumadami na ang mga demonyo na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, bakit mo nasabing hindi naniniwala sa Diyos? Meron bang matino na lulusob sa isang bahay-sambahan at kukubgubin nila, gagawin nilang headquarter? Pambabastuso yun. Hindi yun po pwede sa ating dito sa Pilipinas na tayo ay mga relihiyosong tao. Hindi naman sa pagmamayabang kahit papaano, tayo, basta usapang Diyos partner, hindi nga dapat pinag-uusapan yan, hindi pinagdidebate yan. Pero itong mga to, anong ginawa nila? Nilusob. Nila pastanganan. Alam mo, partner, ito yan pagkausaping Diyos, no? Minsan, depende po ito. Kasi kung titingnan po natin, yung Amerika ay dating, nagkaroon sila dyan ng revival na talagang bumalik sila sa Diyos. Ngayon, palayo na sila. Yung panahon lalo na ni Biden, palayo sila sa religion. Tapos pumasok na lang ito si Trump at ay patuloy niyang ibinabalik. Magkasunod yan. Ako nakikita ko laging magkasunod ang pag-angat ng bansa at pagbaba. Pagka iyong depende sa pananampalataya mo sa Panginoon. Meron namang iba na hindi naniniwala sa Diyos Katulad halimbawa ng ibang Diyos nila, no? Halimbawa ang Japan at China. Pero kita mo, asensado. Kasi hindi sila nang babalasubas na. Maayos Alam mo, mas mahirap po. Ito yun Mas mahirap yung nagpo-proclaim ka ng Diyos pero iba ang gawa. Hindi malayo mangyari sa atin yan na pinagbabawal ang pagdadasal. Posibleng mangyari na rin yan sa atin in the near future. Magtataka nga kayo ngayon na baka sakali, hindi Coach Oli, malabong mangyari yan dahil we are a Catholic, we are a Christian nation, hindi po pwedeng pagbawal ang dasal. Hindi po. Tandaan nyo, before, tabu, yung pupasok ka sa isang simbahan at guguluhin mo. Kahit nung panahon ng gera, pag pumasok ka sa simbahan, nirespeto ka, aatras na sila. Ngayon, iba na. Kita nyo, tanggap na ng administrasyon ngayon, tanggap na ng pulis, etong sila Torre, napapasok sa isang katedral at babastusin. Na dati ay talagang kababuyan. Ngayon natatanggap na. Maraming mga issue ngayon na ganyan. So hindi natin alam. Baka in our generation or the next generation, pati yung pagdadasal ipagbawal na. Ako matindi itong ginawa nila Torre because I will never forget this. My experience dyan sa KOJC. Yung natutulog ako, nagdadasal. Kasi yung pwesto na tulugan natin noon, diyan sila nag-worship. Kaya sanay na ako natutulog ng 3 o'clock na nag-worship sila diyan, nagkakantahan. And remember this, ginising ko kayo. Sa gitna ng kantahan, etong grupo ni Torre, nagpasabog ng ng Elrad at saka tirgas. Sabi ko, bastos talaga. Napakabastos talaga. Saan ka nakakita ng taong nagdadasal? Gaganon. Hindi po to fake news. And you can search my YouTube na i-live ko po yan. Tapos ginising ko si Master Jude at saka si Boss Dada. Sila yung bumaba. Tapos ako nandun nagbabantay tapos bumalik sa pagkatulog. Kaya alam ko yan So yung continuation ng live ko, pag tinuloy mo ron, andun sila. Andun sila. Kaya, alam mo, sabi ko, grabe ang kabastusan ng gobyernong ito. Yes, well documented yun. Kaya ito ay excuse or hindi. Kaya may go signal to ni Marcos or hindi. The fact na wala siyang ginawa, dapat nun nalaman niya yun. Teka muna. Nagdadasal, nagwo-worship ang tao, gaganyan ninyo. Dapat kinastigo niyang lahat, lumayas kayo dyan. Ano nangyari? Nagpalabas ang korte na umalis sila dyan. Nagdiwang pa nga tayo dahil nagdesisyon. Itong gobyerno na to hindi sumunod.
sa utos ng korte. Hindi umalis yung mga pulis. There's a possibility, partner, na kung anong nangyayari doon sa Europa, gagawin dito. Kaya nga itong impeachment, sinasabi ko, kahit i-declare ito ng korte na unconstitutional, baka mamaya ituloy nila yan. Yeah. Dahil hindi na respeto sa korte itong gobyerno natin, partners. Para Jay. Yung batas nga lang natin, baling-bali na eh. Diba? At saka ito, yung sasabing na walang kinalaman dyan si Marcos. Sorry, muntik na yun. Don't spill the beans. Nanggigil ako. Hindi kasi naalala ko eh. Naalala ko na naman. Alam nyo naman na isa ako dun sa pinaka... Muntik kang baril. Yung muntik barilin na dun, di ba? Mga panahon na sa last day. Nagpapaalam na sa akin si nanay, yung matandang humahawak sa pako, na sabi niya, Nak, salamat, sinamahan mo kami hanggang sa huli. Mga panahon na yun, talagang ready na ako. Ako, hindi naman ako takot mamatay. Lahat naman tayo darating sa ganyan. Ako, never akong natakot sa kamatayan. Hindi naman sa matapang ako. Yun lang yung paniniwala ko sa sarili ko. Alam nyo, simulat sa poll na binastos, tinarantado, binalahura ng mga polis, lalong-lalo na si Torre at si Abalos yung KOJC, simulat sa poll, pakana ni Marcos yan. Kahit naman magalit pa sa akin yung administrasyon na wala na akong pakialam dyan sa mga yan. Pero ako, 101% pakana ni Marcos yan. Walang ibang sinong matinong presidente na alam niyang binababo yung isang relihiyon, nahahayaan mo lang. Ipagtanggol niya nga yung mga tao dyan, hindi niya ginawa Kahit man lang pakitang tao lang ang ginawa niya, kaplastikan, di ba? Kaya ako, yung mga nagsasabi na nagdadalawang isip ba na ito ay pakana ba ni Marcos? Di, pakana niya talaga yan. Una-una siya presidente, alam niyang bastos na or ganun na yung ginagawa dun sa reliyon na yun, hahayaan mo. Kahit naman siguro yung mga naunang presidente, hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kayang hayaan na ganyanin ang mga reliyon dito sa Pilipinas. So ito ay isa sa mga patunay na ang number one na ulo nitong mga ganitong gawain sa mga anti-Christ na yan ay si Marcos Jr. At itong nangyayari ay isa ng martial law. Dinoble niya pa nga kung babalikan nyo at magre-research kayo kung ano yung ginawa ni Marcos Sr. noon, ginagawa na ni Marcos Jr. ngayon. Doble pa. Ayan ang totoo dyan. Katulad dyan yung mukhang putik na yan. Alam ko sino kausap niyan. Alam ko sino kausap niyan alam ko rin kung sino kausap niyan Nagsusumbong. Minura ako ng malaking tao. Minura ako ng malaking tao dyan. Iyak-iyak ako. Pero alam mo, dapat gawin ng presidente. Halimbawa lang halimbawa ako presidente at ginawa yan, pull out ko agad itong mga to. Pull out yan. Hindi ko papayagang bastusin. Ako po hindi member ng KOJC Halimbawa, gawin din yan sa INC at ako presidente, pull out agad yan. Malaman ko pull out yan. Gawin yan sa Muslim, pull out yan. Hindi po pwede. Hindi natin po pwede isang alang-alang ang isang tao dahil sa haka-haka, kabastusan sa isang religion. Hindi nyo dapat binabastos ang isang religion. Ito hindi ko sinisisi yung mga pulis. Wala silang kasalanan, sumusunod yan Kung anong utos sa taas susunod, yun nga ang problema sa batas natin, may butas talaga Kaya lang, ngayon nga, hindi ako presidente, pero paggrabe tayo ng paggrabe. Diba? Nawawalan na tayo ng respeto. And if you look at it, parang Amerika dati na pinersecute ang religion at parang ngayong Europe. So, wag kayong na posibleng pumunta tayo dyan. Yes. Iba kasi partner yung tinitingnan kaysa sa tinititigan. Okay? Pag tinitingnan mo, ibig sabihin, there's a tendency na pagtimbangin mo. Pag tinitigan mo lang ng tinitigan, parang wala kang pakialam. Parang Jay. Yun, at may dugtong ko lang, mapatungkol naman to, syempre, kay Pastor pa rin, about sa kasi may mga bagong issue na naman na ibinabato kay Pastor ngayon. Kasi marami talagang umadlang Diba? Ewan ko lang, paulit-ulit nilang sinasabi na hindi daw mananalo si Pastor sa pagkasenador. Pero, palagi nilang ginagawa ng issue, palagi nilang binabato ng samot. Kahit katiting lang na dumaan naman sa batas
sinisilip pa rin nila. Alam nyo, maraming umahadlang sa pagtakbo talaga ni Pastor Apollo Siquibuloy sa pagiging senador. Dahil kasi alam ng ibang mga senador dyan, lalo na yung mga matagal nang umupo or nakaupo, mga ilang term na, siguro mga 5 beses na, 3, talagang mabibisto sila. Kasi biruin mo, 3 term na nung isang senador, walang nagawa. Samantalang, pag nakaupo na si Pastor, bago pa lang nung tao, magagawa niya na ng doble, yung hindi pa nagagawa nung 3 term na senador. Ayun yung isa sa mga nakikita ko na, na talagang iniiwasan nilang makaupo si Pastor sa pagiging senador dahil mabibisto lahat ng mga lumang senador. Hindi naman, labas ho dito sila Senator Bongo, Robin, tsaka Bato kasi may nagawa na yan at may ebidensya tayo dyan na may nagawa sa bayan na yan. Pero itong mga naninira ngayon kay pakana din to ng ibang mga senador at lalo na ng mga kandidato na tumatakbo ngayon yung paninira kay Pastor dahil alam nila na yung na ipapamuka ni Pastor na ganito lang kasimple magtrabaho sa Senado. So kung kayang ngayon magtataka yung mga Pilipino yung mga kababayan natin na bakit nagawa ni Pastor ng ganong kabilis? Samantalang yung ibang senador, hindi nila nagawa ng kahit ilang termino na sila nakaupo sa Senado. Kaya ako, naniniwala ako, paulit-ulit ko itong sinasabi, yung expectation natin kay Pastor ay mas hihigitan niya pa yan. Kaya ako, kung ako sa inyo, wag na ho natin talagang palagpasin at wag ho tayo magpapaniwala sa mga fake news na pinapakalat, lalo na sa social media platform. Alam nyo, yung mga nagsasalita ng mga fake news daw kami, ang totoo sa totoong buhay, sila ho yun. Yan. Okay, ako muna, ako Choli, last message, So ito, kaya nga maraming lumalabas na naman ng issue si Pastor Apollo Siquibuloy dahil pinagtutulungan po talaga nila. Alam niyo kung bakit? Takot sila na makapasok si Pastor Apollo Siquibuloy dyan sa Senado. Kasi mapapahiya po sila Mapapahiya sila. Bukod sa mapapahiya sila, masasagasaan sila sa mga gagawin ni Pastor Apollo Siquibuloy na paglaban dito sa korupsyon. Zero corruption nga diba? Ang daming corrupt ngayon, masasaktan talaga sila. Masasagasaan talaga sila. Kaya, etong mga corrupt na ito, ayaw nila na mapunta si Pastor Apollo Siquibuloy dyan sa Senado. Pero sila naman ang ayaw Yung taong bayan, nakikita natin, ang lakas ng suporta kay Pastor Apollo Siquibuloy. At habang papalapit ang eleksyon, palakas pa rin ang palakas. Nakikita naman natin yan sa social media, mga partner. Kaya, huwag kakalimutan. Itodo na natin to. I-landslide natin ang PDP laban. Lalo na yung number 53, Pastor Apollo Siquibuloy. Landslide natin para kahit mandayaman sila, panalo pa rin tayo, partner. May sinasabi nilang mahina daw si Pastor Siquibuloy. Papatunayan ko hindi yung totoo. Kasi, bakit concerned kayo masyado kay Pastor kung mahina? Alam nila yan, even before the campaign, even before the election, binanata na ang SMNI. Kasi alam nila ang influence ni Pastor Siquibuloy. Malakas talaga si Pastor Siquibuloy. Bigyan ko kay halimbawa. Si Calyodi. Sa tingin nyo, mananalo o hindi? Hindi, di ba? Pumapansin? Wala. Kasi sinong Calyodi? Isang pumatakbo, takbo ng takbo. Hindi ko kilala yun, mo na. Nag-guest dito yun. Tumakbo pang presidente noong 2022. Hindi ko kilala siya. Diba? Bakit walang pumapansin? Kasi alam nila, hindi threat. Yes. Bakit si Pastor? Binabanatan. Alam mo ang mas binabanatan? Ayan yung malakas. Sino pang binabanatan bukod kay Pastor? Si BP. Bakit? Alam nila malakas Kung mahina yan, hindi. Wala silang wala. Sino pa ba? Diba? Sino pa yung mga ibang tao dyan na hindi naman nila pinapansin? Alam mo, ang punot dulo dito talaga, kaya mainit sila kay BP Sara at kay Pastor Siquibuloy, diyan kayo matakot dahil yan ang talagang in the near future, tandaan nyo itong sinasabi ko, yan ang magiging ma-impluensya dito sa bansa natin na magtitino sa mga demonyong yan. Yan. Kaya i-eliminate nila ngayon. Ibig sabihin, bago pa umalagwa, katin na. Kaya ako hindi naniniwala na mga maintindihan. Pero ako may gusto lang pasabi,
Kasi itong interview na nag-press con kami, kadalasan ang tanong kay Atty. Torion, nung mga media, ang lagi nilang tanong ay, anong masasabi nyo nung sinabi ni PRRD na patayin yung 15 na senador? Gusto ko sumabat, kaya lang ayoko sumabat dahil gusto ko sumabat pero nahihiya ako sumabat dahil baka sabihin, hindi naman ikaw si Atty. Torion, sabat ka ng sabat. Diba? Pero gusto ko sabihin, bakit ba yung alam nyong biro ang pinagdidiinan nyo na tanungin na sinabi ni PRRD, pero yung alam nyong totoo na seryoso si PRRD, hindi nyo tanungin. Halimbawa yung bangag. Yung sinabi niyang papatayin, alam nyo biro. Yung sinabi ni PRRD bangag, alam nyo totoo. Bakit hindi ninyo pinatanong? Diba? Itong media hindi ko rin maintindihan eh. Dapat yun ang tinatanong nyo. Ano masasabi mo, Atty. Torion? Doon sa sinabi ni PRRD na bangag ang ating presidente, dapat bang makasuhan ng libel si PRRD o dapat bang magpa-drug test si Marcos? Dapat ganun ang mga tanong ng media. Pero hindi eh. Kita nyo walang question. Nagbubulag-bulaga ng tao ngayon. Nagbibingi-bingihan. Kaya ibabalik ko, doon sa 12 senatorial balls ni BBM, wala man lang ka-question sa inyo kay BBM kung gumagamit siya or hindi. Wala man lang magtatanong sa inyo, BBM, hindi ba kinakailangan patunayan mo sila at magpa-drug test ka? Itong tumatakbong 12 senators under him. Wala. So kung ngayon, hindi kayo nagsasalita, bingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo, paano kung nanalo yung mga yan? Kahit anong gawin ni Marcos, bingi-bingihan kayo, bulag-bulagan, anong aasahan namin sa inyo? Paano namin kayo aasahan? Paano namin aasahang ipagtanggol ang bansa? Kung gayon pa lang, pipi na kayo. Ha? So, para sa akin, iboto ang PDP, straight PDP. Itong boto sa PDP ay laban sa mga nang-aapi at abusado sa gobyerno. Kita-kita po tayo ulit, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.